Ayun na mga kapatid, si Trump na din mismo ang tumapos sa anumang kasunduan o anumang negosasyon dito sa Iran, habang tinawag naman ng Iran na delusional o kahibangan lang itong sinasabi ni Trump na idideklara niyang teritoryo ng Amerika itong Strait of Hormuz. Pag-usapan natin to mga kapatid, samahan ninyo ako. Alright, magandang araw sa inyong lahat. Welcome ulit sa ating bagong video, reaction, review, commentary, opinion, criticism at kung ano-ano pa. Maraming salamat sa lahat ng mga nakakasama natin araw-araw. At syempre, kung bago ka pa lamang dito sa ating YouTube channel, huwag mo kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka whenever na may mga bago tayong reaction video tulad nito. So eto na nga mga kapatid, no? Tinapos na ni US President Donald Trump ang anumang negosasyon dito sa Iran, at etong Iran naman mga kapatid ay tinawag na delusional o kahibangan lamang daw ang pag-angkin ng Amerika dito sa Strait of Hormuz. Etong balitang panonoorin natin ay mula rito sa UNTV News and Rescue. Magbibigay lang po tayo ng reaksyon and commentary. Samahan ninyo ako mga kapatid, panoorin na natin to. Umani ng batikos at pagkutya ang pahayag ni United States President Donald Trump na inaangkin ang Strait of Hormuz. Well, pareho lang naman silang umaangkin dyan eh. Supposedly walang may-ari niyan mga tol eh, dahil yan ay international waterways, daanan talaga ng mga barko yan. Diba? Nagdidigmaan silang dalawa, dapat sila na lang eh, kaso mga tol, dinadamay nila pati yung mga inosente. Tinawag na delusional ni Iranian Deputy Foreign Minister Kazem Garibabadi ang pag-angking ito ni Trump sa Strait na malinaw namang imposibleng mangyari. Imposible daw mga tol mangyari. Yun ang sabi nito ni Garibabadi. No, malabo, imposibleng mangyari na maangkin ng Amerika mga kapatid etong Strait of Hormuz. Sabing gano'n, no? Just as Trump correctly wrote the name of the eternal Persian Gulf, soon his delusion regarding the Strait of Hormuz will either be corrected or we will correct the delusions on this deluded man. Deluded man. Sabing gano'n mga tol. Ito ni Trump sa Strait na malinaw namang imposibleng mangyari. Dahil ang layo ng Washington sa Strait of Hormuz, ika nga ni Supreme. Naman talaga. May punto mga tol, no? Napakalayo nila. Isa rin yan sa sinasabi natin, di ba, dito sa West Philippine Sea. Paano nyo magiging teritoryo ang West Philippine Sea? Napakalayo ninyo, di ba? Di hamak na mas malayo itong Amerika dito sa Strait of Hormuz. Saka ano na to Middle East na to a Western country sila National Security Council Secretary Mohsen Rezaei ay nasa 7,000 miles. Kasing layo ng paniniwala ni Trump na kaya niyang kontrolin ang nasabing lagusan. Nako, eto na nga yung mga panlalait at mga pangungutya ng Iran dito sa mga sinasabi ni Trump mga tol. Sabing ganon, the gap between America's inability to reopen the Strait of Hormuz and its claim to own it is greater than the 7,000-mile distance between Washington and the strait itself. Welcome to the post-American order in the Persian Gulf. Yan ang sabi mga tol. Syempre gusto ko kayo makuhanan ng reaction and commentary dyan mga tol. Pwede ninyong ilabas ang inyong opinion sa comment section sa ibaba. Sa tingin ba ninyo ay may punto itong sinasabi ng Iran mga tol? No, na kung gaano daw kalayo yung layo ng Amerika dito sa Strait of Hormuz mga kapatid, is ganun ding kalayo yung kumbaga inability, yung hindi kakayanan o yung kakayanan ng Amerika na masakop itong Strait of Hormuz. Malabo daw o malayong masakop ng Amerika itong Strait of Hormuz. Ng paniniwala ni Trump na kaya niyang kontrolin ang nasabing lagusan. Sa kanyang post sa social media, kinontra mismo ni Trump ang nauna niyang mga pahayag na bukas na muli ang usapan sa pagitan ng Amerika at Iran. There are no talks or conversations going on or scheduled with the Islamic Republic of Iran. The naval blockade remains in full force and effect. The Hormuz Strait is open and operating. Siya rin naman ang may sabi mga tol Diba? Si Trump din naman ang paulit-ulit na nagsasabing nagkakaroon sila ng negosasyon, nag-uusap sila ng Iran, kaya kinansela niya muna itong pag-atake, kaya hindi na muna tinuloy yung mga pag-ataking nakaplano na.
Diba? Kahit na lock and loaded daw sila, ganon, ikakanselahin daw niya, i-consider daw niya dahil nakikiusap ang Iran at maging yung ibang mga Gulf nations. Pero yan ay paulit-ulit ding tinatanggi ng Iran na hindi sila nakikipag-usap dito sa Amerika. Pero this time mga kapatid, si Trump na mismo ang nagsabing walang pag-uusap o conversations na nagaganap o going on, sabing ganon, or mga naka-schedule na pag-uusap dito sa Amerika at sa Iran. So sabi nga rito sa balita, parang kinontra din mismo ni Trump yung sinasabi niya. Sa kanyang post sa social media, kinontra mismo ni Trump ang nauna niyang mga pahayag na bukas na muli ang usapan sa pagitan ng Amerika at Iran. Sa pagkakataong ito, tahasan niyang sinabi na walang negosasyong nagaganap o gaganapin pa. Kasunod ito ng kanyang direktiba sa mga US negotiators na putulin na ang pakikipag-ugnayan sa Iran. O yan na, sa mga pagre-reaction video natin mga tol, makikita ninyo na wala talaga tayong pinapanigan dito. May mga ilang video kasi tayo, may mga nagko-comment, pro-US ka. May mga ilang video naman tayo may nagko-comment, pro-Iran ka. Diba? Kahit paulit-ulit ko nang sinasabi, bakit tayo papanig sa kahit na sino mang panig dyan? Yun ba'y magiging discount card natin mga tol? Kapag tumaas na naman ang presyo ng gasolina o diesel o crudo dahil sa paglalabanan nitong dalawa? May mapapala ba ako? May mapapala ba ako pag pumanig ako sa Amerika? O may mapapala ba ako pag pumanig ako sa Iran? Diba? Kaya lang tayo nagbibigay ng reaction video mga tol dahil ito yung programa natin. Diba? Kumbaga sa isang media, kaya lang sila nagbabalita dahil yun ay programa nila. So tayo, nagbibigay tayo ng reaction, commentary, kasi yun mismo yung content natin eh. Yung content na bibigay ako ng reaksyon, opinion, pag-aanalisa sa mga nangyayari ngayon, yun lang yun. Pero para pumanig sa isang panig, malabo pang mangyari yun mga tol. No? Tuloy natin to. Ayon sa ulat, bahagi ng bagong estratehiya ng US ang tapusin ang pakikipag-usap sa Iran at sa halip ay ibaling ang pansin sa mga kaalyado nito. Una ay sa Russia at ngayon naman ay sa North America. Kasabay nito, iginiit ni Trump na tuloy ang pag-iral ng US blockade sa mga pantalan ng Iran at mananatiling bukas ang Strait of Hormuz. Pumapanig lang ako sa Amerika mga kapatid kapag usaping West Philippine Sea kasi sila yung nakakasama natin sa pagkakaroon natin ng mga military drills. Sila yung nagpadala rito sa atin ng Typhoon, di ba? Nung iba pa mga Nemesis, di ba? Doon panig tayo sa Amerika kumpara mo naman sa bansang umaangkin sa ating teritoryo, no? Dito lang tayo sa usaping West Philippine Sea. Yan, dito tayo sa Amerika kasi ito yung kasama natin eh. Meron tayo ritong MDT eh. Pero pagkadating dito sa laban nila, pagdating dito sa Iran, wala na tayong pinapanigan dyan. Nakikibalita lang tayo. Sana ganun din kayo mga tol kasi marami sa inyo nag-aaway-away sa comment section eh. Diba? Pro-Iran, pro-Amerika, pare-pareho kayo nag-aaway-away para namang pare-pareho kayo may pakinabang dyan. Na ngayon ay inangkilan niyang new US territory iral ng US blockade sa mga pantalan ng Iran at mananatiling bukas ang Strait of Hormuz. Ayos din tong post ni Trump oh. New US territory. Pang-asar na lang to ni Trump sa Iran eh. Na ngayon ay inangkilan niyang new US territory. Pero sa pinakahuli niyang pulong, binigyang diin ni Iran Chief Negotiator at Parliament Speaker Mohammad Bagher Ghalibaf na mananatiling sarado ang strait hanggat hindi ibinibigay ng Amerika ang kanilang mga hinihingi. Let me state clearly, until America's fulfill its obligations regarding the lifting of the blockade, تا زمانی که تعهدات آمریکا در تفاهمنامه از جمله رفع محاصره آزادی اموال بلوکش تنگه the path will not remain open. باز نخواهد شد و باز And rebuilding Iran's defense capabilities, the Islamic Republic of Iran stands ready. سازی توان دفاعی ایران کرد و جمهوری اسلامی ایران آماده است به تناسب اقدام To inflict a heavier defeat than ever before upon the enemy, commensurate with their actions and aggressions. آماد و دسترازی دشمن شکستی سنگین‌تر از قبل به او تحمیل کند. Ayon naman kay Iranian Strategic Affairs Analyst Sayed Mohammad Marandi,
Wala nang epekto sa Iran ang mga pahayag o pagbabanta ng Amerika dahil malinaw ang paninindigan ng Iran. Well, kasalanan din ni Trump yun mga tol, kaya wala nang epekto sa Iran yung mga pagbabanta ni Trump. Ano kasi siya magbabanta, tapos biglang ilang araw babawiin, tapos magbibigay ng ultimatum, ilang araw biglang postpone, cancel, hindi tutuloy o dagdag ultimatum. Alam mo yon, kaya kumbaga parang nasanay na yung Iran dyan. Wala nang talab sa kanila yung mga ganong atake ni Trump. Kasi unang-una hindi naman nakakasakit yung mga salita at hindi naman nakakasakit ang banta. Ang banta ay mananatiling banta unless ginawa mo. Kumbaga si Trump din ang may kasalanan kung bakit naging ganon ng Iran. At saka dito na tayo magkakasubukan ngayon kung sino talaga panalo sa kanila. Sinasabi ng Amerika na territory nila itong Hormuz ngayon dahil nga sa pagdedeklara ni Trump na new US territory nila itong Strait of Hormuz. Kumbaga nag-atang sila ngayon ng panibagong responsibilidad. Kailangan maipakita nila sa lahat ng naniniwala sa kanya, ng naniniwala sa US na talagang bukas na itong Strait of Hormuz, babalik na sa normal yung daloy dyan kung talagang kanila na yan. Pero kung Iran pa rin mga tol ang mananaig at ibig sabihin nun mga tol mas maraming mga barko pa rin ang matatakot dumaan dyan dahil sa pangambang baka tirahin sila ng Iran, di ibig sabihin walang dating yung US new territory na pinost ni Trump mismo mga tol. Dito natin malalaman sino ba talaga ang ganap na may control dito sa Strait of Hormuz, Amerika ba talaga o Iran? At kung aalisin ni Trump etong blockade niya dahil sa babala nitong Iran, di masasabi nating talo ang US pagdating sa ganung bagay. Kung ang Hormuz Strait ang pag-uusapan, Well, the threats won't have any impact on Iran's position. Iran has said very clearly that it will continue to control the Strait of Hormuz. It will have oversight over all the ships that enter the Persian Gulf or leave the Persian Gulf. Iran's position. Iran has said very clearly that it will continue to control the Strait of Hormuz. It will have oversight over all ships that enter the Persian Gulf or leave the Persian Gulf. dagdag pa niya, mismong si Trump ay walang respeto sa sarili niyang lagda sa MOU. Kaya hindi sila umaasa na irerespeto sila o magpapakita man ng sinseridad ang Amerika. Kaya wala nang dahilan pa para sa isang negosasyon. Iran does not believe that Trump is sincere at all. He does not respect his own signature. That is under the text of the MOU. Such a person who has no respect for his own commitments is not a person that Iran can ever deal with. So this is something that Iran is going to press its advantage. True, as this continues, things will be difficult for Iran as well. But Iran is determined to make sure that Trump fails. Noel Polyat. Ano ang inyong masasabi tungkol dito sa mga balitang ating napanood ngayong araw na ito mga tol? Pwede kayong magbigay ng sarili ninyong opinion at para sa mga katulad ko na nanonood lang at wala tayong pinapanigan. Again mga kapatid, paulit-ulit kong ipinapaliwanag sa inyo, hindi yan magiging discount card natin sa mga gasoline station o sa grocery kapag ka naaapektuhan tayo ng paglalabanan nila, pagtaas ng langis, pagtaas ng gasolina, pagtaas ng mga bilihin. Hindi ka tatanungin sa grocery, sa gasoline station kung kanino ka panig at bibigyan ka ng discount. Hindi ganun. Kaya walang dahilan para pumanig tayo dyan. Kaya lang tayo nagbibigay ng reaksyon syempre mga tol para meron tayong mapag-usapan. Anyway, bilang mga Pilipino, ano ang inyong masasabi dyan? Comment na lamang kayo sa ibaba. Hanggang sa muli. Peace out.